Refund order sa Meralco para sa mga consumer nito. Ating aalamin kasama si Energy Regulatory Commission Chairperson, Attorney Francis Juan. Attorney Juan, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Oo, magandang tanghali at magandang tanghali sa ating mga tagapakinig. Attorney, una po sa lahat, ano po ang naging batayan ng ERC sa paglalabas ng refund order sa Meralco ng humigit kumulang 9 billion pesos sa mga consumer nito? Oo, pinag-aralan natin yung aktual na nakolekta ng Meralco at kung ano yung revenues lang na dapat na nakolekta niya. So kinumpara ito at nakita na mas mataas yung kanyang nakolekta dahil mas malaki yung kanyang kilowatt hour sales kaysa doon sa ginamit na kilowatt hour sales noong itinakda ng komisyon yung dapat niyang masingil para sa 2025. So ito na nga yung nagbunga ng 9.5 na billion na refund order. Yeah. Attorney, magandang tanghali po sa inyo. Para naman po sa kaalaman ng ating pong mga kababayan, nasa magkano po yung average refund na matatanggap o mababawas para sa mga residential consumers? And attorney, magkano po yung maaring matipid ng isang karaniwang pamilya na gumagamit ng kuryente sa bawat buwan? Oo, para sa isang residential customer, 58 centavos ang rate of refund na dapat ipatupad ng Meralco. Pero meron kasi isang sisingilin ang Meralco na mga 7 sentimo na collect naman. So magsusuma ito ng mga nasa 50 sentimo na refund pa din. At kung ang konsumo ng isang residential customer ay nasa 200 kilowatt hours, ito yung mga hulugan na a little over 100 pesos ang magiging rebate o kabawasan sa kanyang bill. Okay. Attorney, linawin lang po natin, bukod po sa refund order na ito, nagpapatuloy pa rin po ba yung naunang 14.17 billion pesos na refund na sinimulan noong buwan ng Abril? At kung oo po, ano po ang ibig sabihin nito para sa mga Meralco customers sa mga susunod na billing cycles? Oo, on top pa ito doon sa naunang refund order na pinatutupad na ng Meralco. At since ito ay naipatutupad na, so hindi na natin isinama ito doon sa pag-compute ng rate impact. Ang magiging net impact ng latest na refund order na pinalabas ng Commission ay yun ng additional pa na 50, mahigit 50 sentimo na kabawasan. Yeah. Attorney, nabanggit niyo po na around 100 pesos yung maaari nga pong ma-refund per residential consumer. But kaugnay nito, inihayag na rin po ng Meralco na susunod ito dun sa utos ng ERC na magre-refund nga po ng 9.5 billion pesos sa loob ng 6 na buwan. Attorney, ano po yung masasabi natin hinggil dito and paano po natin mababantayan yung tamang implementasyon ng refund na ito ng Meralco? Oo, kaakibat naman doon sa ating direktibang ipinalabas ay yung pagsusumite ng Meralco ng kanyang monthly reportorial na para malaman natin kung magkano na ang nare-refund at kung talagang nare-refund yung kabuuang amount na 9.5 billion. Ito ay itiniming din natin itong papatupad ng refund na ito dahil gusto natin na magkaroon ng mga mitigating measures dahil nga patuloy pa rin yung nakikita natin pagtaas sa singil ng lalo na ng generation. Okay. Attorney, ang sabi po ng Meralco, over-collection daw po ay bunga ng itong actual weighted average tariff true-up mechanism at hindi dahil sa sinasadyang o sinadyang overbilling. Sang-ayon po ba ang ERC sa paliwanag na ito? At yung ito po ba refund lang ang kailangan nilang gawin o meron din po itong kaakibat na sanctions? Tama naman yung pagkakapaliwanag ng Meralco dahil nga nagkaroon ng pagkaantala yung pagtatakda ng singil sa ating mga private distribution utilities. Kaya in the meantime na hindi pa naitakda ang kanilang singil, ay nagkaroon ng ganitong mekanismo yung average weighted tariff ng ating mga private distribution utilities at ito ay taon-taon or after a certain period ay itinu-true up.
Ang nangyari dyan, maaring tama nga yung singil. Wala namang problema doon sa na ginamit na singil ng Meralco. Kaya lang, doon sa kanilang actual na implementasyon, yung talagang kilowatt hour sales, yung, kasi di ba, pagka pinag-uusapan natin, revenue, price times quantity lagi yan, yun ang produkto, yung revenue. Eh kung pareho nga yung presyo na ginamit nila, pero tumaas naman yung sales, yung quantity, so lumaki ang kanilang revenue. At ito lang naman yung true up natin para maibalik yung sobrang revenue na nakolekta nila. Attorney, I'd just like to follow up on the question of Joshua since nabanggit itong weighted average tariff. Ano po ba itong weighted average tariff true-up mechanism? At bakit po mahalaga ito sa pagpoprotekta sa ating pong mga consumers? Kasi nga, doon sa pagkakaantala ng singil ng sa pagtatakda ng singil ng mga private distribution utilities, medyo may katagalan na noong huling naitakda yung singil nila. Kaya minarapat ng komisyon noon na bilang interim measure, stopgap para maproteksyonan yung mga consumers ng ating mga private distribution utilities ay magsasauli sila o kaya na magkokolekta din, depende kung ano ang magiging resulta ng confirmation at true-up. Nung kanilang actual na na-recover o nasingil versus dun sa dapat lang na na-recover nila. Okay. At Attorney, pinaliwanag ng Meralco na tumaas ang actual weighted average tariff dahil mas mataas ang konsumo ng residential customers nitong nakaraang taon 2025. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano nakaapekto ang mataas na konsumo sa naging refund? Oo, kasi itong average weighted tariff, ito ay nakadepende sa kilowatt hour sales na ginamit ng komisyon noong kanyang kinumpirma o itinakda yung distribution tariffs o rates na dapat na magamit at masingil ng Meralco during the lapse period. Ngayon, dahil lumaki yung sales, lalo na dyan sa residential, yung kanyang revenues out of the implementation of the distribution rate para sa residential, mas lumaki yung revenue niya. Kaya nga, yung pinakapaglaki niyan, kinumpara dun sa dapat lang na nasingil niyang revenue at doon na nga nanggaling. Yung pagdating sa residential customers, 0.58 centavos ang magiging refund. Kaya nga ito weighted average dahil nga iba-iba kada customer class ang naging performance naman, yung actual na performance ng Meralco in terms of its sales. Okay. Sige po. Attorney, malinaw po iyon. No? Let's move on to another question. Now, ayon din po sa Meralco, sila mismo ay naghain ng true-up application sa ERC. Ano naman po ang ibig sabihin nito tungkol sa regulatory process sa pagitan ng ERC at ng distribution utilities? Nagkaroon nga ng resolution kasi ang ERC noong hindi niya ma-reset noong mga nagdaang taon. Naigit isang dekada yan. Hindi nakapag-rate reset ang komisyon. So nagpalabas siya ng resolution kung paano i-address yung mga lapsed years. At ito na nga yung mekanismong ginamit, yung awat. Kaya dinirektahan naman ng ERC lahat ng mga private distribution utilities na kalkulahin yung kanilang dapat na nasingil versus yung kanilang actual na nasingil at isumite sa komisyon kung ano yung kanilang kalkulasyon at nang mapag-aralan ito at kung may sumobra nga doon sa actual nilang nasingil, ito ngayon ang dapat nilang ipabalik ng komisyon sa kanila. Okay. At Attorney, dahil minsan po mahirap maunawaan o maintindihan ang bill ng Meralco, paano po masisiguro ng ERC na malinaw at madaling maunawaan ng mga customer ang hiwalay na actual weighted average tariff refund at iba pang refund na makikita sa kanilang Meralco bill? Oo, ito ay
pinapareflect natin as a separate line item para for transparency, makita ng ating mga consumers na itong mga iba't ibang components na nakikita natin sa bill ay para sa iba't ibang purposes at para sa iba't ibang mga entidad. Kung halimbawa ito ay para sa pass-through charges, ito ay napapasama doon sa mga pass-through charges at kung ito naman ay patungkol sa distribution tariff, ito ay mare-reflect as a separate line item dyan sa distribution. Well, Attorney, maganda po yung nabanggit nyo na magkaroon talaga ng mga separate line items for the refund na matatanggap po ng mga consumer ng Meralco. But sa gitna ng patuloy na pagtaas na presyo ng kuryente, may iba pa po ba tayong mga hakbang para for the ERC? Pinag-aaralan ba natin yung mga bagong measures upang mabawasan yung singil at of course maprotektahan ang kapakanan ng mga electricity consumers sa buong bansa? Oo, sa pakikipag-ugnayan natin sa Department of Energy na nagbuo na nga ng task force, pinag-uusapan na natin yung usapin sa system loss dahil nga ito ay ipinag-utos na rin ng Pangulo na tingnan at eventually maamyendahan ng ITIRA ng matanggal na ito dahil ayaw naman ng Pangulo na yung mga inefficiency sa operasyon ng ating mga distribution utilities ay napapasama pa doon sa bayarin ng ating mga consumers. Okay, panghuli na lamang, Attorney, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon. Oo, ang ERC ay masigasig na nagbabantay para sa pagprotekta sa mga interes ng ating mga consumers. So talagang may mga maiiwasan talaga ng mga pagkakataon na nagkakaroon ng pagtaas sa singil sa kuryente at ito'y bunsod sa mga kadahilan ng wala tayong control. Pero kung ano man yung meron tayong control, ito ay tinitingnan mabuti ng ERC, binabantayan ng sa ganun, ay makasisiguro tayo na ang ating singil ay kung ano lang yung nararapat. And with that, maraming salamat po sa inyong oras, Energy Regulatory Commission Chairperson, Attorney Francis Juan. Maraming salamat din po sa pagkakataong ito na makapagpaliwanag. Salamat po, Attorney.